Sa malupit ko kasi ito, nangyari din eh. Nakakairita. Sa totoo lang, nung napanood ko to, ang lupit nito mga kababayan. Panoorin niyo to ha. Samantala nang nakakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa pinayagan siyang makapagpiyansa matapos arestuhin dahil sa pagpapakalat umano ng fake news ukol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Pasay, may express report si Dave Abuel. Dave, kamusta ba dyan? Kailan ba inaasahang makalaya nga itong si Jason sa? Nikki, humarap nga dito sa Pasay City Hall of Justice ang dating broadcaster na si Jay Sonsa para sa arraignment ng kaso niyang unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Pasado alas 8 kanina nang magkasunod na dumating sina Sonza at ang kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino sa Pasay RTC Branch 118. Yan ay matapos siyang mag-long weekend sa detention facility ng National Bureau of Investigation. Inaresto si Sonza noong Webes, April 30 sa kasong unlawful publication dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil holiday noong Biyernes, sarado ang korte kaya sa kulungan siya nagpalipas ng weekend. Nauna ng kwestiyon ni Attorney Tolentino ang arrest warrant laban sa kanyang kliyente dahil not bailable ang nakasaad dito. Itinuwid naman ng korte ang naunang warrant at pinayagang magpiyansa ng 10,000 piso si Sonsa. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Tolentino. In fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jay Sonsa, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa. Tama ba ako ng dinig? Humingi ng pasensya? So nag-sorry yung court? Dahil mali. Ako hindi ko sinisisi yung korte dito pero parang malabo yung kwento na yun Malabo yung kwento na yun Judge ka, alam mo, para maging judge, napakahirap po. Antindi ng requirement para maging isang judge. Antinding pinagdaanan yan sa mga kaso. Hindi ilang yan, hindi ko sinasabing ang pag-abogado ka, ordinary ka. Hindi yun ang sinasabi ko Pero pag ikaw ay naging judge, abay talagang malupit ka. Diba? Matindi ka talaga. Alam mo talaga yung batas. Tapos magkakamali ka sa isang kaso na bailable ba o non-bailable? I mean, don't tell me nagkamali si Attorney Tolentino dito ng pagsabi na humingi ng paumanhin. Kasi whether you like it or not, it was written doon na non-bailable. Tapos ngayon, meron pang bagong balita ngayon na lumabas na bailable. Nakalabas na si Jason Saib, sabihin nakapag-bail na. So tama yung sinabi nito na nagkamali dun sa una. Ayan whether nag-sorry o hindi, nagkamali ang court. Yun ang punto dito Si judge natin, humingi siya ng paumanhin. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jay Sonsa, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa because of sa pagkakamali. Ayan Samantala, hindi natuloy ang arraignment ni Sonza matapos maghain ng kanyang kampo ng motion to dismiss sa issue ng jurisdiction. Kiniston nila kung bakit sa Pasay isinampa ang kaso, gayong nasa Maynila si Pangulong Bongbong Marcos na alleged offended party. Hihintayin pa ang tugon ng Department of Justice sa motion. Tanong Banat Bay, meron bang pananagutan ang korte? According to the lawyer I spoke with, pwede, may pananagutan kung magsasampa itong abogado ni Jay Sonsa sa Supreme Court kung nagkamali. Magkakaroon ng, hindi naman kaso, hindi naman criminal case, parang disciplinary action yung Supreme Court doon sa judge. Kasi this is really a mistake. Whether humingi ng sorry o hindi humingi ng sorry, it was a mistake. Kasi yung una lumabas, non-bailable. Sa matter of fact, sinabi pa yan ni Matibag na non-bailable daw. At pinapatupad lang daw nila yung batas. But at the same time, ngayong araw na ito, meron nakapapakitang video na nag-bail na po nakalabas na po si Sir Jay Sonsa. So ibig sabihin, it was really a mistake. Whether humingi na sorry o hindi, ibang usapan na yun. Ngayon, if there is a mistake from the judge, maaari po ba itong makorek? Opo, maaari. Kung itong kampo ni Sir Jay ay tumakbo sa Supreme Court at isumbong, magkakaroon daw ng disciplinary action, pwede. Kaya ang tanong, gagawin kaya ni Attorney Tolentino? Yun ang tanong. O hahayaan na lang din niya dahil kailangang, alam mo na, may kaso yung tao. Hindi natin alam. Or uunahin muna na malipat yung kaso bago siya magreklamo sa Supreme Court. Legal strategy na yan ng kampo ni Sir Jay. Hindi natin alam. Tingnan natin mga susunod na araw. Pero kasi para sa akin this is my take on this.
Sinadya sa tingin ko. Hindi ko alam kung sinadya ng court o sinadya ni director, whoever, na may gustong ipakulong si Jay Sonsa. Kung sino man yun, hindi ko kilala. Kung korte ba yun, NBI ba yun? Sino kaya ang may sadyang gustong makulong si Jay Sonsa para magbigay takot doon sa mga nagkikriticize sa Pangulo? Remember, usapin ng Pangulo ito eh. Kasi nga, di ba, kung maalala nyo nung Vox Populi, tinanong ko nga yan eh. Would you consider that libel kung hindi mo alam na mali yung papel? Okay? Kasi dalawa yan. Una, yung libel case. Pangalawa, yung maling paratang. Pangalawa, yung publication noon. Kasi bawal naman i-public ang medical certificate ng isang tao. So doon sa libel case, makikita natin na maaari ang pagiging lusot, walang malis. Bakit? Hindi sinasadya. Ibig sabihin, akala totoo, pero yung pala ay hindi totoo. Doon, pwedeng masabing walang malis, especially pag yan ay public official. Kasi ang public official, may room talaga yan for criticism. So, maaring doon, di ba? Kaya nga, ito, alam mo, magandang bantayan ito dahil ito'y tila pananakot sa mga nakikriticize. Para bagang sinasabi, wag nyo na kaming i-criticize or else, maaari ding magkamali sa inyo. At makulong kayo ng ilang araw, tsaka kayong makakapag-bail. Isipin nyo ito whether you are on the right track. Pag nagkamali sila, tandaan nyo, meron, alam mo yung presumed regularity na tinatawag, na pag ang gumawa ay gobyerno, merong pinipresume na yan na tama yan. So ang magsasabi lang na mali yan ay yung court. Yung problema, may araw, may oras yung court. Diba? Ibig sabihin, during the weekend, supposedly merong merong bailing during the weekend. Hindi ko rin alam kung ano nangyari dito kasi dapat meron eh. Kasi merong ganyan ina-assign talaga eh. Naikwento sa akin ito ni Attorney Topacio. Kasi yung asawa pala ni Attorney Topacio, judge, huwes, ibig sabihin, alam. Meron daw during weekends, nagro-rotation sila mga judge na itinatalaga parang bailing para maiwasan na yung mga ganitong issue. Yung hindi ka makapag-bail during weekends. Hindi ko nga alam bakit hindi nakapag-bail itong si Sir Jay. Tatanungin natin yan pag nakausap natin. Pero gayon pa man, ito ba'y pananakot para ho sa mga bumabatikos sa gobyerno? Na huwag na kayong bumatikos kung ayaw nyo maaberya, kung ayaw nyo makasuhan, kung ayaw nyo magkamali sa inyo at may kulong kayo during the weekends. Yan ang ngayon. Yan ang mukhang pinapahiwatig. Kaya minsan nakakaano na rin, nakakasawa na talaga. Kasi sabi nga, meron ako napanood Sabi nung isang, nakalimutan ko na kung sino yung babae na nagsabi nung kasama ni Malutikia yun sa isang programa, sabi na, kontrolado na nila lahat. They weaponize every part of the government. It's like, ito naman, para sa akin, it's like a silent martial law. Kasi noon, lantaran ang martial law. Ngayon, parang silent martial law for me because, tama yung sinabi nung in-interview ni Ma'am Malutikia na they weaponize every part of the government. It doesn't matter whether it is executive, legislative, or judiciary. They weaponize everyone. Na kung sino ang babatikos, gawa ng eksena, gawa ng demanda. Diba? Naalala ninyo, recently lang yung kay Defensor. Nayari si Defensor nun. Recently lang din, itong nagturo kay Martin Romualdez na si Escudero. Nayari din si Escudero, dadamay din siya. Mantakin mo ikaw yung nagturo. Na ito talaga ang prominente, ito yung mismong hindi mapangalanan na pangalan. Itong si Zaldico at si Romualdez, sila. Sabay biglang ikaw na. Anong nangyari? Di ba? Ay, dito mo makikita talaga na iba ang ngayon ng gobyerno. Na yan, magpapiyansa na ng 10,000 piso sina Sonsa para sa pansamantalang niyang kalayaan. Nikki, bukod doon sa unlawful publication, may isa pang kasong cyber libel na kinakaharap si Sonsa. Sa ngayon ay wala pa raw warrant para dyan at handa rin naman daw silang magbayad ng piyansa kung sakali. Balik sa'yo. Yan ang express report ni Dave Abuelo. Kaya tama din yung sinabi ni ni attorney yung aming in-interview itong Sabado. 'Di ba? Abayon ba yun? Tama. Yun, basta siya. Sabi niya, tama talaga na i-decriminalize itong libel. Formally i-decriminalize ito to amending the Republic Act. Bakit? Kasi sobrang nawe-weaponize na ito. Katulad ito, tatambakan siya na ng demanda, 'di ba? Although, supposedly, sabi ng Supreme Court ito nag-issue yung Supreme Court na dapat mayroong probability of conviction para magkaroon ng probable cause. Ngayon, hindi.
Hindi na nasusunod yun eh. Probability of conviction ba yan? Di ba? So, mukhang nagkakaproblema na tayo din dun sa issue na... Hindi, kasi before, magaan lang eh. Magaan lang yung masasabi nating basihan. Dati, probable cause lang. Ibig sabihin nun, mukhang merong punto yung demanda mo. Okay, may probable cause yan. Akit na natin sa korte. Ganun lang eh. Ngayon, ang sabi ng Supreme Court, dapat may probability of conviction na. So, dapat, bago iakyat, sabihin ng fiscal, kailangan merong probability. Ibig sabihin, posibleng makonvict. Yung demanda na yon, kasi nga para mabawasan ng trabaho ang West, kailangan, posible ito makonvict ah. Hindi lang yung may punto siya. Hindi lang ganun. Dapat, tama ah. May posible ito makonvict. Akyat natin sa korte. Pero ganun pa din eh. Bakit? Kasi nga, may criminal liability, ibig sabihin, kailangan mo talaga mag-bail, magbayad, para hindi ka makulong. So, ginagamit kayo nito ng mga government official o mga politiko na binabatikos. Magkakaso na magkakaso para mapagastos yung tao. Alam mo naman, pobre lang ang mga social media personality, hindi naman ganun kayayaman, di ba? Although, sinabi nga nito ni dali nga, gusto ko ipakita yun. Gusto kong banatan yun eh. Sabi ba naman ni Palsis, talaga si Palsis, medyo sabit-sabit din ng ugali eh, no? Sabi ba naman ni Palsis na kaya pala daw parang baliwala kay pangalan niyan. Ito, basahin na natin para mas maganda, di ba? Baka sabihin ng iba ito. Ito. Bakit umurong yung natin? Ayan. Kasi naman bakit yung tuwalya ko nandun? Ayan. Sabi ni Palsis, 2 years ago, Jason admitted to receiving 1 million pesos a month from SMNI as a consultant. That's why wala siyang takot magkalat ng fake news when he was arrested. The video shows he was ready to pay bail. Kaso non-bailable. Hindi ko talaga magets paano naging abogado to. Hindi ko talaga magets. Alam mo kung bakit? Number 1, inggit ka ba? Inggit ka ba kung totoo man ang sahod ni Jason sa 1 milyon? Halimbawa lang, totoo ang kaso. Unang-una, yan po ay batikan na. Institusyon na si Jason sa. Alam mo ba mga naging pwesto niyan sa mga nakaraang network niya, ABS at saka GMA? Yan ay executive na. Alam mo, hindi lang kasi siya yung magarbo. Alam mo, yung mga social climber dyan, hindi siya ganun eh. Simpleng tao lang kung titingnan mo. Pero yung kanyang accomplishment as a person, as a journalist, as a media, matindi na ho ang kanyang mga posisyon. O sabihin, malalim na ang kanyang karanasan. Marami na siyang accomplishment. So, kung bigyan man siya ng 1 milyon, deserve niya yan. Ano nga gagawa natin kung Jolog yung pinuntahan ninyong network? Hindi ako sure kung Jolog yun ha. Kaya alam, bilyonaryo daw yun eh. Hindi kasi parang kaya nga alam mo, bilyonaryo, mukhang nagre-reklamo itong host nyo. Parang naiinggit na 1 milyon nang binigay kay Jason sa. Baka naman binibigyan nyo lang ng 150 itong si Jesus Palsis, kaya ganyan. Kukulangin nga naman sa pang... Di ba? Nagre-reklamo, inggit na inggit. 1 milyon daw binibigay ng SMNI. Ano ngayon? Tapos ito sabi niya, that's why wala siyang takot magkalat ng fake news. When he was arrested, the video showed he was ready to pay bail. Magkano lang naman yung bail? 10,000 lang yung bail. So kahit sumasahod ka ng 100,000 kada buwan, afford mo yun. It's not because of the 1 million. Yung logic mo talaga, logic ng pantanga.